Ready na? Nagre-record na ba? Hello? Wait, nagre-record na pala, hindi ba sinasabi dyan? Wait nga, ang pangit ko. Take two. Grabe, nakalimutan ko guys mag-intro. Ang tagal ko din kasing hindi nakapaggawa ng content. Diba? And finally, ito na, makakapag-content na naman ako, makakapag-film na naman ako. And yeah, ang hirap ako ipag-usap ngayon sa camera. Alright, intro tayo. By the way guys, if you hear something noisy here in my video, dito sa aking vlog, mga sounds yun ng transpo, mga motorcycle outside because English yun. Because our house is besides of national highway and daanan din siya ng maraming tao. Kaya pasensya na guys kung meron mga noisy sounds here in my video. Alright, ang dami ko sinabi no, mag-i-intro pa ako niyan. Hi guys, kamusta? Ako si Red Quaresma at welcome back sa aking channel. At kung bago na kayo sa aking channel, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe. At yeah, ang ingay. Sipain na rin yung tiny bell button doon sa baba para updated kayo kung meron ng mga bagong video na i-upload dito sa aking channel. You know? At para sa video nito ay another kwentuhang katatakutan, kababalaghan, mga kwentong multo na naman ang gagawin ko. So itong mga kwento na i-share ko sa inyo ay based po sa aking experience and then share din ng mga pinsan ko, mga kapatid ko, yung mga kwentong kababalaghan, mga multo. Kaya tara mag-umpisa na tayo. Without further ado, let's begin in 1, 2, 3, go. Okay, dahil nga Ghost Month ngayon guys. So ang Ghost Month kasi is nag-i-start talaga siya ng August 4 at matatapos siya ng September 2. So sinasabi dito na kapag mag-i-start na ang Ghost Month, dito daw magbubukas yung Gate of Hell at sinasabi nila dito na bibisita daw sa atin yung mga kaluluwang ligaw, mga masasamang espiritu dito sa ating daigdig o tinatawag nila na hungry ghost. And actually, tuwing August talaga guys, ito talaga yung buwan na maraming nagpaparamdam ng mga kababalaghan, mga multo nagpapakita at mga iba-ibang klaseng entity na nagpapakita dito sa ating daigdig. So, itong mga i-share ko sa inyo na experience ay base ko sa aking experience at share din ito ng mga iba kong kaibigan, mga pinsan at kapatid. So, bata pa lang ako guys is talagang meron na akong kakayanan na makakita talaga ng mga entity. Kaya tara, i-share ko sa inyo yung mga kwento na nakakatakot, mga kwentong kababalaghan at mga kwentong multo. Alright, start na tayo. Okay guys, ito yung story number 1. Yung story number 1 na to guys is nangyari dito sa Kapasterdam. So tuwing Sabado kasi guys is mahilig talaga akong lumabas and isa sa pinaka-favorite na tourist spot na pinupuntahan ko dito sa Kapas is yung Kapas National Shrine. Sobrang ganda dun guys, sobrang ang daming puno, napaka-fresh ko ng paligid doon guys, napaka-fresh ko ng hangin kasi sobrang daming puno, tapos puro green pa yung makikita mo. I love nature kasi. So yun nga, madalas ako doon guys, kumbaga sanay na ako doon sa lugar na yun. Pero nito lamang August ay pumunta ako doon ng Sabado. Pumunta ako doon para gumawa ng content, mag-film. Mahilig kasi ako guys mag-film doon sa Kapas National Shrine. Nagkataon naman guys na nung pumunta ako doon, wala talagang masyadong tao kasi may kukunti lang talaga. So, ito na yung sobrang nakakatakot na scenario na experience ko doon sa Kapas National Shrine. So, yun, habang nag-film ako guys, ay napapansin ko na parang napaka-creepy ng pakiramdam ng araw na yun. Sobrang napaka-creepy, napakatahimik, tanging ibon at kuliglig lamang yung iyong marinig. And yung ibang tao is malayo sa akin guys, kasi malayo sila. Konti lang talaga yung bumisita that day. And yun nga, habang nagko-content ako, so nagmamasid-masid din ako sa para akong napunta sa isang gubat. Ganun yung pakiramdam, para akong nasa isang gubat. Kasi yung tao, kukunti lang eh. And then, para akong nag-iba yung lugar niya. As in, parang dumami yung puno, tumaas yung mga
yung mga talahiban, gano'n. Tapos meron akong nakita doon guys na hindi naman siya guys hindi naman siya talaga na ang tawag dito, buong tao, I mean, makikita mo yung color ng damit nila. As in, para lang siyang anino na nag-form na tao. As in, madami sila. And then, yung kasuotan nila guys, nung nabivisualize ko dun sa kasuotan nila is para siyang uniforme ng mga sundalo ng Hapon nung sinaunang panahon. Tapos, meron silang mga daladalang mga baril na mahaba. Ganun. Tapos, naririnig ko yung salita nila guys is para silang nagagalit, and then language ng Japanese. As in gano'n. Tapos yung yabag, yung tunog ng paglakad nila is rinig na rinig ko. Yun yung guys, para akong napunta sa isang lugar na nag-iba yung lugar. Ganun siya. Ganun yung na-experience ko doon. Buti na lang guys, kaya ako nakaalis sa ganung scenario is may lumapit sa akin na isang estudyante na, "Kuya," tinapin niya, "Kuya, vlogger ka," sabi niya sa akin. So, dun nawala yung scenario na yun. Di ba, biruin mo ganun? Ganun yung experience. Yung gilabutan ako guys. Sabi na sa mataas siya. Yun yung experience. Nito lamang guys na nitong August na to is na-experience siya. Na-experience siya. Nabubulol po ako. So, yun yung first story ko na gusto kong i-share sa inyo. Alright. So, second story na tayo. Story number 2. So, ito naman guys, story ko ito, experience ko sa Baguio City. Ako kasi guys, nung nakatira ako sa Baguio City, nahilig talaga ako maglakad. Naglilibot dun sa kung saan ako napupuntang sulok ng lugar sa Baguio City. And then, alam niyo naman ako guys, I am a nature lover. So, yung house kasi namin guys, yung tinutuluyan namin na bahay sa Baguio City is malapit sa lahat. Kumbaga, one ride lang siya, mapupuntahan mo na lahat. Yung Burham Park, yung Teachers Camp. Actually, may shortcut nga kami pupunta sa pag nagdaan kami sa Teachers Camp. So, dun minsan ako naglalakad guys, pa uwi dun sa Lower Brook. Sa Lower Brook, kasi naglalakad lang ako. Naglalakad siya. Ang tapon. Alright, ito na guys, yung scenario. Nung papauwi na ako noon, naisipan kong dumaan sa Teachers Camp. Doon ako naglalakad. And then, actually ko na yun guys medyo magdidilim na rin kasi nung araw na yun. And then, kapag dumadaan talaga ako dun guys sa Teachers Camp, sa Teachers Camp, sobrang bigat talaga ng pakiramdam ko. Alam niyo ba guys, meron akong nakita doon na isang nakakatakot na nilalang, nakakatakot na multo. So, meron akong nakita doon guys na para lang siyang damit ng pare pero wala siyang, ayoko na, kinikilabutan ako guys. Yun, basta yun yung nakita ko. Alright, grabe guys, kinikilabutan ako. Wait lang. Story number 3. So, ito naman guys ay kwento ng pinsan ko. Nangyari din ito guys sa Baguio City. So, yung pinsan ko kasi is nag-aaral siya sa SLU. So, nangyari itong kwento niya na to sa kanilang school, sa kanilang CR yun sa school. So, yung time daw na yun guys, nung oras ng klase nila is ihi na siya. Kaya nagpaalam siya sa professor niya na iihi siya. And yung time daw na yun guys is talagang walang mga estudyante. Kumbaga, oras ng klase noon, as in wala daw. Kukunti lang daw yung mga nakakasalubong niya. And then, yung CR kasi nila is medyo malayo. And then, papunta daw siya sa CR. Pakiramdam niya daw talaga is sobrang bigat daw ng pakiramdam niya. Kumbaga, parang may pumipigil sa kanya na wag siyang pumunta dun sa CR. Pero sa sobrang ihina nga siya, ay pumunta siya dun sa CR. And then, yun daw, habang nasi-CR siya, meron siya naririnig na pag-agos ng tunog ng gripo. Gripo. So, confident siya na wala yung takot niya kasi alam niya na meron siyang kasama sa CR.
Pero nung kwan daw, bigla daw tumigil yung tunog ng tubig na yun. Tapos meron siya narinig na kumakanta na sobrang kinatakutan niya daw kasi sobrang lumang kanta daw yung kumakanta doon sa loob ng banyo. And then, na ito yung kahindik-hindik na hindi niya talaga makakalimutan. Nakita niya yung isang babae doon sa may CR. Kasi yung CR daw kasi na is may parang salamin. Salamin, hindi salamin mismo na makikita mo yung face mo, gano'n. Hindi siya yung mirror na pang nag-aayos tayo. Yung salamin na kulay puti lang siya, parang makikita mo din yung kabilang mo. Doon niya nakita yung isang babae na nakasign, pero nakita daw niya na puro duguan yung kanyang itsura. So, yun, nagtatakbo daw siya, pero yung pinto hindi daw niya mabuksan. At sa sobrang takot niya, kaya daw nabuhos niya yung ang tawag din yung puwersa niya, kaya nabuksan niya yung pinto. And then yun, nagtatakbo siya, pumunta siya dun sa school nila, and then putlang-putla siya noon, pawis na pawis siya kahit malamig sa bahay. Nagbutin-butin daw yung pawis niya, and then tinanong siya ng professor niya, bakit anong nangyari? Tinanong siya ng professor, anong nangyari sa'yo, ba't putlang-putla ka? Yun, kinuwento niya, sinabi niya na meron daw talaga dun sa bahay. Alright? Alright, okay, hanggang dito muna guys. And then, kiniklabutan kasi ako ngayon guys, to be honest. And then, alam niyo ba guys na may bumuga sa batok ko na sobrang grabe, sobrang nahihilo ko. Bigla ako nahihilo guys. Alright, kung nagkasaya dito guys, video nito malaking likes, mag-comment kayo. Kung meron may mga request na video na pwede kong gawin din sa akin channel. You know, bye!